Disclaimer, ang kwentong ito ay naglalaman ng mga temang emosyonal at panibagong pananaw sa buhay na maaaring makaantig ng damdamin. Inirerekomenda ang tamang pag-iingat sa panonood. Isang gabi ng walang humpay na ulan at hangin ang dumaan sa maliit na baryo ng San Isidro. Sa gitna ng unos na dala ng bagyong Odete, may isang tao na naghanap ng silong, isang dayuhang pagod sa paglalakbay, si Mateo, isang arkitekto mula sa Maynila. Hindi inaasahan ni Mateo na ang kanyang paghahanap ng kaligtasan ay magdadala sa kanya sa pintuan ni Aling Rosa, isang maginang tagapag-alaga ng munting restoran sa gilid ng baryo. Si Aling Rosa ay kilala sa kanilang lugar bilang matapang ngunit may mabait na puso, isang biyuda na nag-iisa ang buhay sa piling ng kanyang mga anak. Sa unang tingin pa lang, ramdam ni Mateo ang init ng kanyang ngiti, isang liwanag na tila bumalot sa lamig ng unos. Ngunit hindi lang ito basta simpleng tagpo ng dalawang estranghero. Ito ay simula ng isang kwento na puno ng lihim, pangarap at pag-asa. Habang pinapapasok ni Aling Rosa si Mateo sa loob ng kanyang tahanan, naintriga si Mateo sa mga kwentong nabibitbit ng kanyang bagong kakilala. Hindi madali para sa isang taong gaya niya na nagtatrabaho sa lungsod na matanggap ang simpleng buhay sa probinsya, lalo pa ngayong nasa gitna sila ng trahedya. Ngunit sa bawat salita ni Aling Rosa, unti-unting nawawala ang kanyang pagod, pinalitan ng pagnanais na makilala pa ang babaeng ito. Ngunit hindi magiging madali ang kanilang pagsasama. Sa likod ng pagkabukas palad ni Aling Rosa ay ang mga sugat na dulot ng nakaraan, mga alaala ng pag-ibig na nawala, at mga pangarap na naputol nang wala silang kamalay-malay na babalik sa kanilang harapan. Samantala, si Mateo naman ay may daladalang sariling mga pangamba at isang desisyong kailangang gawin tungkol sa kanyang buhay sa lungsod. Dito, sa ilalim ng bubong na iyon, nagtagpo ang dalawang puso na tila ba pinadpad ng tadhana upang muling maramdaman ang pag-ibig, kahit nasa gitna ng unos. Ang kanilang kwento ay hindi lang tungkol sa pagsisilong mula sa bagyo, kundi sa pagsisilong mula sa sariling mga takot at panghihinayang. Sa pagdaan ng mga oras, habang nagpapalitan sila ng mga kwento, napansin ni Mateo ang isang kakaibang kislap sa mga mata ni Aling Rosa, isang pag-asa na hindi niya makita sa unang pagkikita. Ngunit, may isang lihim na bumabalot kay Aling Rosa na maaaring makasira sa kanilang unti-unting pagtibok ng puso. Ano kaya ang sikreto ni Aling Rosa? At paano haharapin ni Mateo ang pagsubok na ito? Manatili kayong nakatutok dahil ang kwento ng dalawang pusong nagtagpo sa gitna ng bagyo ay ngayon pa lamang magsisimula. Matapos ang gabing iyon, hindi na muling naging pareho ang buhay ni Mateo at ni Aling Rosa. Sa bawat araw na lumilipas sa maliit na baryo ng San Isidro, unti-unting bumukas ang mga pinto ng kanilang puso, mga pinto na matagal nang nakasarado dahil sa mga sugat at pangambang dala ng nakaraan. Si Mateo, nasanay sa mabilis na takbo ng lungsod at sa mga konkretong gusaling kanyang dinidisenyo, ay natutong magpahinga sa tahimik at payapang kapaligiran ng probinsya. Sa kabilang banda, si Aling Rosa, na matagal nang nagdala ng bigat sa dibdib mula sa isang pag-ibig na naglaho, ay muling naharap sa isang pag-asa na matagal na niyang itinago sa sarili. Sa mga simpleng araw na nag-uusap sila habang nagluluto o nag-aayos ng maliit na restoran, lumilitaw ang mga kwento ng kanilang buhay. Natuklasan ni Mateo na si Aling Rosa ay hindi lang basta isang maginang, isa siyang ina na buong tapang na nagtaguyod sa kanyang mga anak matapos pumanaw ang kanyang asawa. Ang pagiging matatag niya sa kabila ng lahat ay nagpukaw ng paghanga kay Mateo. Ngunit higit sa lahat, nakita niya ang isang babae na may mga pangarap pa ring buhay sa puso. Pangarap na tila unti-unting nagbabago sa isang panibagong pag-ibig. Ngunit sa kabila ng lumalalim na koneksyon, may mga bagay na hindi pa napag-uusapan. Ang mga lihim ni Aling Rosa ay hindi basta-basta na ipapahayag, at si Mateo naman ay may dalang sariling sugat, ang takot na baka hindi siya makatakas sa gulo at tensyon ng buhay sa lungsod. Madalas niyang tanungin ang sarili kung sapat ba ang lakas niyang baguhin ang kanyang landas. Minsan, habang tahimik na pinagmamasdan ni Mateo ang naglalakihang puno sa paligid, hindi niya maiwasang isipin kung mailugar ba siya sa mundo ni Aling Rosa,
at kung sapat ba ang kanilang samahan upang labanan ang mga hamon ng buhay. Kasabay ng paglakas ng bagyong Odete, lumalala rin ang alon ng emosyon na bumabalot sa kanilang dalawa. Hindi na lang ito simpleng pagkakaibigan o pag-aalala, unti-unting nagiging masalimuot ang kanilang damdamin. Ngunit habang mas lumalalim ang kanilang samahan, mas lumilitaw ang mga hadlang, mga bagay na kinatatakutan nilang harapin. Para kay Aling Rosa, ang pagbukas ng puso ay nangangahulugan ng pagharap sa mga alaala ng nakaraan na maaaring masaktan siya muli. Para kay Mateo naman, ito ay laban sa sarili niyang takot na mawalan ng kontrol sa kanyang buhay. At sa isang gabi, habang nag-uusap sila sa ilalim ng malambing na ilaw ng restaurant, isang hindi inaasahang bisita ang dumating, isang taong may koneksyon sa nakaraan ni Aling Rosa, na maaaring magdulot ng pagbabago sa kanilang unti-unting pag-ibigan. Ano ang lihim na dala ng bisitang iyon? Paano haharapin ni Mateo at ni Aling Rosa ang bagong hamon na ito? Ang kanilang kwento ay patuloy na magsisiksikan sa pagitan ng pag-asa at pangamba, pag-ibig at takot, habang unti-unting nilalabanan ang unos ng kanilang puso. Ang pagdating ng isang hindi inaasahang bisita sa gabing iyon na basa ng ulan ay winasak ang marupok na katahimikan ni Mateo at Aling Rosa. Ang lalaki, nasa kalagitnaan ng 50, ay may matindi ngunit pamilyar na mukha. Pumasok siya sa maliit na kainan at agad niyang tumingin kay Aling Rosa. Siya si Mang Ernesto, matagal ng kaibigan ng yumaong asawa ni Aling Rosa, at may malalim na koneksyon sa mga lihim na matagal nang itinago nito. Ang kanyang presensya ay parang isang di nakikitang bagyo na kasing tindi ng unos sa labas, kaya't ang hangin ay napuno ng tensyon. Naramdaman ni Mateo ang bigat ng pagdududa. Maraming tanong ang pumuno sa kanyang isipan. Sino ba talaga ang lalaking ito? Ano ang gusto niya kay Aling Rosa? At bakit parang natatakot si Aling Rosa sa kanyang presensya? Ang mga bahagi ng nakaraan ni Aling Rosa na noon ay tila malayo na ay biglang naging napakalapit, parang banta sa maingat nilang pinagsasaluhang ugnayan. Dala ng pagdating ni Mang Ernesto ang mga bulong tungkol sa mga utang na hindi nabayaran at mga pangakong nabigo, alaala ng isang pag-ibig na nagtapos sa sakit at pagkakanulo. Ang mga mata ni Aling Rosa, na kadalasan ay banayad at maawain, ay nanigas sandali habang muling sumagi ang mga lumang sugat. Nagpalitan sila ng ilang pabulong na salita ni Mang Ernesto, na hindi maintindihan ni Mateo, ngunit ramdam niya ang matinding tensyon. Napagtanto niya na ang tahimik na katatagan ni Aling Rosa ay isang maskara lamang para sa puso na sugatan pa rin. Samantala, si Mateo ay nilalabanan ang sarili niyang mga pagdududa. Ang kanyang trabaho sa lungsod, na dati ay pakiramdam niya idaan tungo sa tagumpay, ay unti-unting naging pabigat na naghihila sa kanya palayo sa isang tunay na buhay. Ngunit nagtatanong siya sa sarili, handa ba siyang iwan ang dating buhay para sa pag-ibig na puno ng hindi tiyak na hinaharap? Habang mas nakikilala niya ang nakaraan ni Aling Rosa, lalo siyang nagdududa kung kaya ba nilang pagsamahin ang kanilang mga mundo. Dagdag pa rito, kumalat ang balita tungkol sa pinsalang dulot ng bagyong Odete sa kanilang komunidad. Nasira ang mga daan, naputol ang komunikasyon at kakulangan sa mga supply. Napilitang magtulungan sina Mateo at Aling Rosa hindi lamang sa emosyonal na aspeto, kundi pati na rin sa pisikal na pagharap sa unos. Ang mga panlabas na pagsubok ay lalo pang nagpahirap sa kanilang mga kalooban, at ang mga pusta ay hindi na lang tungkol sa puso, ito na ay tungkol sa kanilang kinabukasan. Sa gitna ng emosyonal na bagyong ito, dumating ang anak na babae ni Aling Rosa, si Mara, isang matatag na babae na naninirahan sa lungsod. Nagdala siya ng pag-asa ngunit may dalang tensyon. Maingat siya kay Mateo, protektado sa kanyang ina, at may pagdududa sa intensyon nito. Ang pagdating ni Mara ay nagdagdag ng komplikasyon sa lumalalim na relasyon ni Mateo at Aling Rosa. Habang humahaba ang gabi at ang bagyo sa labas ay patuloy na humahagupit, napagtanto ni Mateo at Aling Rosa na nasa isang mahirap na sangandaan sila, sa pagitan ng takot at pag-asa, ng nakaraan at ng hinaharap. Ang tanong, sapat ba ang pag-ibig upang mapaglabanan ang mga unos sa loob at labas ng kanilang mga puso?
O mabibigo ba sila ng mga lihim, pagdududa, at panlabas na balakid bago pa man magsimula ang kanilang tunay na kwento? Tahimik ang gabi at ganoon din sila. Mas malakas ang pag-ungol ng bagyo sa labas, ngunit sa loob ng maliit na restaurant, ang tunay na bagyo ay nagaganap sa pagitan ni Mateo, Aling Rosa, Mang Ernesto, at Mara. Ang mga tinig na dati mahina ay naging matalim na, at ang mga salitang matagal nang hindi nasabi ay biglang lumabas na parang kulog na bumagsak sa makitid na espasyo. Mabilis ang tibok ng puso ni Mateo, napasakal siya sa isang damdamin na hindi niya inaasahan. Tumingin si Mang Ernesto kay Aling Rosa ng maihalong sisi at lungkot. Rosa, ang tinig niya ay mabigat sa taon ng pagsisisi, bakit mo itinago sa amin? Bakit mo sinubukang takasan ang katotohanan? Hindi lang ito mga tanong kundi mga lumang sugat na muling bumuka, naglalantad ng mga lihim na maaaring sumira sa kanilang marupok na kapayapaan. Nanginginig ang mga kamay ni Aling Rosa, ngunit hinarap niya ang kanyang mga mata. Hindi ito madali, Ernesto. Hindi para sa akin, hindi para sa mga anak ko. Iniisip ko lang ang kanilang kapakanan. Ang tinig niya ay pumunit sa katahimikan, nagpakita ng malalim na sakripisyong matagal niyang itinago ng tahimik. Pinanood ni Mateo, na naunawaan niyang ang bigat na dinadala ni Aling Rosa ay hindi lang dahil sa bagyong iyon sa labas, kundi mula sa mga dekadang lihim na pagdurusa. Nagliyab ang mga mata ni Mara sa galit. Ina, kailan mo kami sasabihan ng totoo? Hindi na namin kaya ang mga lihim na ito. Ang mga salitang iyon ay tila kidlat na pumatak, nagpasiklab ng halong galit at desperasyon sa buong silid. Ramdam ni Mateo ang matinding tensyon sa paligid, tila bawat hininga ay hinihigop mula sa manipis na hangin. Sa gitna ng emosyonal na unos, nilabanan ni Mateo ang kanyang sariling takot. Gusto niyang protektahan si Aling Rosa, maging kanlungan niya, ngunit ang lumalakas na alon ng tensyon ay tila naghahangad na lamunin silang lahat. Nag-aalangan ang kanyang pag-ibig sa mga duda, handa ba siyang harapin ang mga anino ng nakaraan ni Aling Rosa? At matitiwala ba siya sa kanya ng buong puso? Bigla, pumitik-pitik ang ilaw at tuluyang nawala, nagdilim ang buong lugar. Ang tanging liwanag ay ang mga kidlat na nagpapakita ng mga mukha nilang puno ng sama ng loob. Sa sandaling iyon, bumukas ang mga pader na pinatayo nila para itago ang kanilang kahinaan. Lumambot ang tinig ni Aling Rosa nang isiwalat niya ang lihim na matagal niyang itinago, isang katotohanan na maaaring wasakin ang kanilang mundo o magbuklod pa lalo sa kanila. Lumingon si Mateo, humawak ng hininga habang ang katahimikan ay tila bumigat. Sa labas, umuungal ang bagyo, ngunit sa loob, ang tensyon ay elektrisado, puno ng takot, pag-asa, at ang nakakatakot na posibilidad ng pag-ibig laban sa lahat ng unos. Ano kaya ang lihim na magbabago ng lahat? Pagbibigyan ba nito sila ng pagkakaisa o bibitbitin pa sila sa bangin? Hindi pa tapos ang gabi at hindi pa rin ang mga laban ng puso. Hindi pa nga man tuluyang napag-uusapan ang lihim ni Aling Rosa, isang bagong katotohanan ang biglang bumagsak sa kanilang harapan, isang lihim na matagal na itinago ni Mang Ernesto, at ito ang babaligtarin ng lahat. Nang lumakas ang ulan at gumulong ang kidlat, lumingon si Mang Ernesto nang may biglang pag-aalinlangan at tila may daladalang mabigat na pasanin. Hindi lang ako ang may mga itinatagong sikreto, ani niya ng mabagal, at hindi lang ito tungkol kay Rosa. Lahat ay napatingin sa kanya. Maya-maya pa inilabas niya ang isang lumang sulat na may bakas ng panahon. Ito ang dahilan kung bakit nagtatago si Rosa. Hindi lang siya ang biktima ng trahedya. Ako rin. Sinimulan niyang ikwento na may kaugnayan siya sa nakaraan ng yumaong asawa ni Aling Rosa, isang lihim na relasyon na lumala at nagdala ng pagkakanulo. Ang asawa ni Rosa at ako may mga bagay kami na kailangang itago. At sa pagkamatay niya, ang iba pang lihim ay nagsimulang lumabas. Naramdaman ni Mateo ang hangin na bumagsak sa kanya, ang tiwala ay tila naupos. Nang dumating si Mara sa gitna ng usapan, hawak niya ang isang lumang kahon. Hindi lang iyan, malakas ang boses niya. Narito ang mga patunay na hindi lang si Ernesto ang mailihim. At hindi rin si Mateo.
Sa pagbukas ng kahon, lumabas ang mga dokumento at litrato na nag-ugnay kay Mateo sa isang negosyo sa lungsod na kinasasangkutan ng iligal na gawain, isang bagay na matagal niyang itinatago sa kanila. Tulad ng kidlat, nagpakawala ng dagok ang revelasyon. Si Mateo, na inaasahang magiging tagapangalaga ni Aling Rosa, ay biglang naging bahagi ng gulo. Si Aling Rosa naman ay tila winawasak ng mga bagong balitang ito, na puno ng pagkadismaya at kawalang lakas. Si Mang Ernesto ay nadurog din, naisip na ang mga lihim na nilalabanan niya ay may mas malalim pang implikasyon. Ang katanungan ay hindi na kung sino ang sinuman sa kanila ang may tinatago, kundi kung sino ang tunay na kaibigan at sino ang maaaring maging kalaban. Sa gitna ng dilim, ang mga katotohanan ay nagliliyab at ang kanilang mga puso ay nasa bingit ng pagsabog. Nagkaputol-putol ang mga salita, na puno ng emosyon at galit, habang ang bawat isa ay nilalabanan ang kanilang sariling bangungot. Sa kalagitnaan ng gabi, ang ulan ay hindi na lang basta bagyo sa labas, ito ay salamin ng unos sa loob ng puso ng bawat isa. Sa kabila ng lahat, si Mateo at Aling Rosa ay nagkatinginan. Alam nilang kailangang magdesisyon kung pahihintulutan nilang lamunin sila ng nakaraan o tutulan ang unos para sa isang pagkakataon ng pag-ibig. Hindi pa tapos ang kanilang kwento. Ang bagyo ay patuloy sa paghagupit, at sila rin ay patuloy sa pakikipaglaban, para sa katotohanan, para sa pamilya, at para sa pag-ibig na sa kabila ng lahat ay tila naglalaban para manatili. Sa gitna ng patuloy na pag-ulan at pag-ihip ng hangin, naroon sina Mateo at Aling Rosa sa harap ng naglalakihang bintana ng restauran. Ang mga matang puno ng pagod, takot, at pag-asa ay nagtama, isang saglit na katahimikan bago sumabog ang lahat ng damdamin. Ang mga rebelasyong nagdaan ay nag-iwan ng sugat, ngunit sa gitna ng unos, doon nila natagpuan ang lakas para humarap at magpatawad. Mateo, mahina ngunit matibay ang boses ni Aling Rosa. Alam kong mahirap ang lahat pero hindi ibig sabihin nito na hindi tayo pwedeng magsimula ulit. Napuno ng luha ang mga mata ni Mateo, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa bigat ng pag-ibig na kumikilos sa kanyang puso. Rosa, hindi kita iiwan. Kahit ano pa man ang dumating, mananatili akong kasama mo. Sa sandaling iyon, naramdaman nila na kahit ang pinakamalakas na bagyo ay mapapawi rin sa pagdaan ng panahon, pero ang tunay na pagsubok ay nasa puso. Napagtanto nila na ang pagtanggap sa kanilang mga kahinaan, pagharap sa mga lihim, at pagtitiwala sa isa't isa ang tanging sandigan nila. Nang bumalik ang kuryente, nagningning muli ang silid, at sa kaliwa, naglapit si Mara kay Aling Rosa. Sa kabila ng lahat, ngumiti siya ng bahagya, nagpapahiwatig na handa na rin siyang magpatawad at tanggapin ang bagong simula. Nang tumingin si Mateo kay Mang Ernesto, nakita niya ang taong matagal nang sinubukang harapin ang sariling konsensya. Salamat, Ernesto, ang sabi ni Mateo, sa pagbukas ng katotohanan kahit na masakit. Habang papalakas ang bagyo sa labas, unti-unting humina ang unos sa loob. Ang kanilang mga puso ay nagkakaisa, handa nang harapin ang bukas, hindi perpekto, ngunit puno ng pag-asa. Hindi man nila alam kung anong darating, alam nilang magkakasama sila sa paglalakbay. Ngunit bago matapos ang gabi, isang huling lihim ang sumulpot. Isang sulat na natagpuan ni Mara sa kahon, na hindi napansin ng iba, ang naglalaman ng isang pahayag na posibleng magdulot ng panibagong bagyo sa kanilang buhay. Ang mga mata ni Mara ay kumislap sa pagkatuklas, habang si Mateo at Aling Rosa ay muling nagtinginan, handang harapin ang anumang pagsubok. Ang kanilang kwento ay hindi nagtatapos sa gabing iyon. Ito ay patuloy na paglalakbay, isang kwento ng pag-ibig, pagkakanulo, pag-asa, at panibagong simula. At kahit gaano pa katindi ang unos sa labas, mas matindi ang tibay ng pusong nagmamahalan. Sa pagdilim ng gabi, humupa ang bagyo, pareho sa labas at sa puso ng bawat isa. Matapos ang lahat ng pagsubok, pagtataksil, at lihim na napag-alaman, naroon na si Mateo at Aling Rosa, mas matatag at mas buo kaysa dati. Sa kabila ng mga sugat na iniwan ng nakaraan, natutunan nilang ang tunay na pag-ibig ay hindi lang tungkol sa saya, kundi sa pagtanggap, pag-unawa at pag-asa sa bawat isa.
Naging matapang si Aling Rosa na harapin ang mga katotohanan na dati tinakasan niya. Sa tulong ni Mateo, natanggap niya ang sarili niya, hindi perpekto, ngunit puno ng tapang at pagmamahal. Si Mateo naman, kahit nabigo at nasaktan, pinili niyang magpatawad at magtiwala muli, sapagkat sa puso niya, ang pag-ibig nila ni Rosa ay higit pa sa mga lihim at kasalanan ng nakaraan. Hindi man perpekto ang kanilang pagsasama, natutunan nilang bawat araw ay isang pagkakataon para magsimula muli. Sa tulong ni Mara at kahit ni Mang Ernesto, na unti-unting nagbukas ng puso, naayos nila ang mga sirang relasyon at pinatibay ang pamilya. Ang kwento nila ay hindi lang tungkol sa pagsubok ng bagyo sa kanilang paligid, kundi sa pagsubok ng buhay at puso. Ang aral dito ay malinaw, hindi natin mapipili ang mga pagsubok na dumarating, pero may kapangyarihan tayong piliin kung paano tayo lalaban at kung paano tayo magmamahal. Ang pagtanggap sa bawat isa, kahit sa mga kahinaan at nakaraan, ang susi sa tunay na pagkakaisa at kapayapaan. Habang nagliliwanag na ang araw, si Mateo at Aling Rosa ay magkahawak kamay, handang harapin ang bukas, isang bukas na puno ng pag-asa, bagong simula at higit sa lahat, pagmamahalan. Viewer engagement. Nakita niyo ba kung gaano katindi ang kwento nila Mateo at Rosa? Ano ang paborito niyong bahagi? Anong klaseng kwento ang gusto niyong marinig sa susunod? E-comment lang sa ibaba para malaman ko.